Dad? Sorry. I thought I heard voices. I didn't hear anything. Ang binatang si Holden ay inimbitahan sa istasyon ng pulisya para sa isang investigasyon. Sinimulan niya ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagbabahagi na ang kanyang ina ay pumanaw 1 taon bago ang kanyang graduation sa Harvard. Binanggit niya na ang kanyang ama na isang mayamang negosyante ay laging busy at hindi naglaan ng oras sa kanya sa loob ng 2 taon. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na umuwi mula sa Chicago. Pagdating niya sa bahay, masigla siyang sinalubong ng kanilang kasambahay na si Madeline. Banggit niyang may sorpresa daw ang ama para sa binata. Pumunta si Holden sa silid ng ama ngunit walang sumasagot. Sa pag-aakala niya na walang tao, binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang makita ang isang magandang babae na walang suot na saplot. Halos hindi matigil ni Holden ang tingin sa hubad na katawan nito. Humingi ng tawad si Holden at agad na lumabas. Biglang dumating si Mason, ang ama, at malugod siyang binati. Tiningnan siya nito na may pagmamalaki at may halong pag-usisa kung paano siya lumaking isang matipunong binata. Humingi siya ng tawad kay Holden dahil hindi siya nakarating sa graduation ng kanyang anak dahil masyado siyang busy sa negosyo. Pagkatapos ay nagtungo si Mason sa banyo upang ipakita ang kanyang sinasabing sorpresa. Doon niya nakita na ang hubad na babae na nakita niya kanina ay ang bagong asawa pala ng kanyang ama, ang kanyang stepmother. Hindi maitago ni Holden ang kanyang pagkabigla. Tinatanong niya ang ama kung bakit hindi niya agad sinabing nagpakasal na pala ito. Doon sinabi ni Mason na gusto lamang niyang makita ang gulat na reaksyon ng kanyang anak. Kwinento niya kay Holden kung paano niya nakilala ang kanyang asawa at kung gaano kagrande ang kanilang naging kasal at pagkatapos nito, inihanda ni Mason si Holden para sa isang fundraiser na kanyang pangungunahan mamaya. Habang naglalakad ay nakita ni Holden ang stepmother na naglalagay ng lotion sa kanyang mga binti. Ngumiti ang babae nang makita siyang nakatitig at agad namang umiwas si Holden ng tingin. Sa event, ipinakilala ni Mason si Holden sa kanyang abogado na si Harry. Kinailangan ni Mason na umalis pansamantala para asikasuhin ang ilang kliyente. Nang sila na lang dalawa, tinanong niya si Holden kung may kasintahan na ba ang binata. Binanggit niyang kamakailan lang ay nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan. Humingi ng tawad si Holden tungkol sa nangyari sa banyo at sinabi ni Lana na sikreto lang daw nila yun. Nang maglaon ay iniwan ng stepmother si Holden para makipag-usap kay Harry. Meron siyang binulong habang si Mason ay inoobserbahan lang sila mula sa malayo. Maya-maya ay isang dalagang nagngangalang na Cole ang pinakilala niya kay Holden at iniwan niya silang dalawa upang makapag-usap. Sa isang auction ay binili ni Mason ang isang napakamahal na kwintas upang iregalo kay Lana. Tuwang-tuwa ang ginang at lubos na pinasasalamatan ang kanyang asawa sa kabaitan nito sa kanya. Nang magpaalam na si Harry, sa gulat ng lahat, binigyan siya ni Lana ng isang mabilis na halik sa labi sa harap pa mismo ni Mason. Halatang nagselos ang matanda sa nakita kaya matapos ihatid si Harry palabas ng bahay, ay kinumpronta niya ang misis kung meron ba itong relasyon sa abogado. Tumanggi si Lana sa paratang, ngunit talagang nanggagalaiti pa rin si Mason pero kumalma lamang ito nang simulan na siyang awatin ng kanyang anak. Kinabukasan ay kinumusta ni Holden ang kanyang stepmother na abala pa sa pag-spray ng pesticide sa mga bulaklak. Ngumiti ito at lumapit sa binata, sinabing tinitiyak niyang maayos naman ang kanyang kalagayan. Ipinakita rin ni Mason ang bagong bili niyang kotse, wika nito na napakahalaga nito sa kanya at mahigpit na ipinagbabawal sa anak ang paggamit nito ng walang pahintulot. Dinala ni Mason sa opisina ang kanyang anak at sinabing may bonding daw silang mag-ama mamayang gabi, subalit biglang may emergency sa trabaho, dahilan kung bakit hindi na matutuloy ang kanilang plano. Pagbalik sa bahay, nagtungo si Holden sa kwarto ng kanyang ama, doon napansin niya ang isang magandang panloob na nakapatong sa kama. Lumabas si Lana at nakita niyang hawak ito ni Holden ngunit ngumiti lamang siya, dahil hindi natuloy ang mag-ama sa kanilang lakad, minungkahi ng kanyang stepmother na sila na lang daw dalawa ang mag-bonding. Kinuha niya ang paboritong sasakyan ni Mason, nag-aalala naman si Holden tungkol dito, ngunit giit ni Lana na ayos lamang ang lahat at kalaunan ay sumakay na rin siya sa sasakyan. Nagtungo sila sa isang bar, subalit ito ay sarado dahil ang may-ari ay nasa bakasyon, gayunpaman ay alam nila na kung saan nakatago ang susi kaya nakapasok pa rin silang dalawa. Ilang oras din silang nag-usap sa loob, nagkwentuhan at binabahagi ang kanilang bawat karanasan. Sa mga sandaling yun ng lumalalim nilang usapan, na sinamahan pa ng isang bote ng alak ay nagtulak sa kanila sa isang makasalanang yugto. Natigil na lang ang kanilang ginagawa nang biglang dumating ang may-ari ng bar at sila ay nakapagtago. Umalis din naman agad ang may-ari kaya nagtawanan silang dalawa, ngunit sa kabila nito nang masolo nilang muli ang lugar, ay nagpatuloy ulit sila sa kasalanan. Nang gabing yun sa kanilang pag-uwi, ang ama ay galit na palang naghihintay sa kanila, wala siyang kaalam-alam sa nangyari.
Galit lamang siya kay Lana dahil sa paggamit ng kanyang kotse na walang pahintulot, habang si Holden mula sa bintana ay nakikita sila pero pinili niya na lang na manahimik. Kinabukasan ay kapansin-pansin ang mga pase ni Lana sa kanyang kamay, maya-maya pa ay dumating din si Mason na ngayon ay mas mahinahon na, palatandaan nga nito ang pagpapatawag niya kay Madeline para regaluhan ito ng isang bakasyon sa kanyang trabaho. Nang araw na iyon ay naglaro ang mag-ama ng basketball sa kanilang bakuran, ngunit sa gitna ng masayang paglalaro ay hindi talaga kayang pigilan ni Mason ang galit sa anak, dahilan upang suntukin niya ito sa tiyan at pinagalitan tungkol sa nangyari kahapon sa kanyang kotse. Nang maggabi, habang silang dalawa na lang ang tanging hindi pa dinadalaw ng antok, kinamusta ni Lana ang kanyang kalagayan, iginiit ni Holden na siya ay nasa maayos, hinawakan niya ang pisngi ng ginang at ng gabing iyon ay muli na naman silang gumawa ng kasalanan. Pinagpatuloy nila sa kwarto ni Holden ang mga makasalanang sandali, at ilang minuto lang pagkatapos nila ay biglang pumasok ang ama sa parehong kwarto dahil hinahanap nito ang kanyang asawa. Mabuti na lang ay agad nagtungo si Lana para maghugas ng kabibe, sinabi ni Holden sa ama na baka nasa ibaba daw ang kanyang stepmother, bagay na pinaniwalaan naman ni Mason. Bago umalis ang magaling na ginang, binigyan niya muna si Holden ng matamis na halik at sinabing kailangan niya ng tunguhin ang kanyang asawa bago pa ito maghinala. Kinaumagahan ng kinabukasan, pagkatapos magpaalam ng kanyang asawa patungong trabaho, muling nagtungo si Lana kay Holden para magpaararo. Pagkatapos ng kanilang kasalanan, pinagtapat ni Lana sa binata, na noon ay naging biktima siya ng pang-aabuso ng kanyang ama, nakalaunan sa paglaki ng kanyang nakakabatang kapatid ay sinapit din ito ang parehong sinapit ni Lana sa abusadong ama. Kaya naman noon ay gumawa na raw siya ng hakbang upang pagbayadin ito, habang abala daw nung araw na yun sa pangangaso ang kanyang ama, nilagyan ni Lana ng alak ang inumin nito, sa pagkalasing ay nahulog ito sa tubig at kinain ng mga buwaya. Natigilan si Holden sa kanyang narinig at hindi niya akalain na makakaya pala itong gawin ng kanyang stepmother. Inanyayahan nila si Nicole para sa isang salo-salo, matapos ibahagi ng dalaga ang pagkahilig niya sa pamamahayag, niyabang naman ni Mason na graduate daw ang kanyang anak sa Universidad ng Harvard. Pinahayag ng binata na balak niyang mag-aral muli upang maging isang arkitekto, subalit mariing binasura ng ama ang kanyang ideya at sinabing kailangan niya ng tumulong sa pagpapatakbo sa negosyo. Mapapansin naman ang labis na pagkabigo sa mukha ng binata, pakiramdam niya na kailanman ay hindi siya maiintindihan ng kanyang ama, bagay na noon pa man, ito na ang masakit na katotohanan sa relasyon nilang mag-ama. Minungkahi ni Mason sa anak na lumabas kasama ni Nicole, habang sila ng kanyang asawa ay kailangan munang maiwan sa bahay para sa isang pribadong sandali. Halatang nagselos naman sila na sa narinig, dahil hindi maitatanging nahulog na siya sa binata, ngunit hindi siya maaaring magpahalata at kailangan niyang kumilos ng normal sa harap ng asawa. Subalit ilang sandali lang, muling bumalik si Holden sa bahay, naroon ang ginang na nagtanong kung bakit ang dali niya lang makabalik, sinabi ng binata na hinatid niya lang si Nicole sa kotse na agad naman ding umalis. Naglabas siya ng hinanakit kay Lana dahil masama ang loob ni Holden sa ama sapagkat gusto nito na kontrolin ang kanyang buhay. Wika niya na aalis na siya dito sa bahay bago pa tuluyang hadlangan nito ang kanyang pangarap. Gayunpaman ay kinumbinsi siya ng kanyang stepmother na manatili dahil hindi niya kayang mawalay kay Holden. Kinabukasan ay sinama ni Mason ang kanyang anak sa pangangaso sa gubat, habang nakatalikod ang ama ay naglaro sa isipan ni Holden ang planong kalabitin ang gatilyo na hawak niyang baril upang matapos na ang kanyang problema, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niya pa rin pigilan ang sarili, pag-uwi ng bahay ay ginawa niya pa ito ng paboritong fruit shake. Sa kanilang kwentuhan ay ipinagtapat ni Mason sa anak na pinaghihinalaan niyang may kalaguyo ang kanyang asawa. Nang hapon ay nagkita si Holden at Lana sa isang motel, dito sinabi ng binata na kailangan na nilang tapusin kung ano ang meron sa kanila, hindi pumayag si Lana dahil di niya raw kayang pakawalan si Holden at doon ang kanilang pag-uusap ay nauwi na naman sa panibagong kasalanan, hanggang doon na rin sila inabot ng gabi. Paggising ni Holden, ay wala na roon si Lana, sa kanyang pag-uwi ay labis siyang ginulat sa kanyang nasaksihan, doon tumambad sa harapan niya ang nakahandusay na katawan ng kanyang ama, wala ng buhay at puno pa ito ng mga saksak. Di nagtagal ay nagtungo na rin ang mga pulis upang mag-imbestiga at pareho nilang kwinestyon si Holden at si Lana sa nangyaring krimen, doon iginiit ni Holden ang kanyang panonood ng sine sa labas, habang si Lana ay sinabing nanatili siyang magpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan at pareho nilang hindi binanggit ang kanilang lihim na relasyon. Habang di pa natatapos ang pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nag-alok ang abogadong si Harry na doon muna manatili ang dalawa sa kanya. Kinabukasan, dumating sa bahay ni Harry ang ilang mga kaibigan upang mag-alay ng kanilang pakikiramay. Kinausap ni Harry si Holden tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Mason. Giit ng abogado na bago pa ang krimen ay pinaghihinalaan ni Mason si Lana na mayroon itong kalaguyo, at tinanong ni Holden kung sa tingin niya ay may kinalaman ba ang kanyang stepmother sa pagpatay, ngunit duda si Harry na hindi kayang gawin ito ng payat na katawan ni Lana sa matipunong pangangatawan ni Mason.
Kinausap ni Holden si Lana at tinanong kung saan ito nagpunta pagkatapos ng naging bakbakan nila sa motel at doon ay inulit lang ni Lana ang kanyang mga naging salaysay sa mga pulis. Duda si Holden na baka mayroon daw siyang ibang kasabwat, ngunit tinawanan lang siya ng kanyang stepmother. Pag-uwi sa bahay ay may ibinunyag si Lana na isang nakakagulat na revelasyon, na si Nicole, ay may video ng kanilang ginawang bakbakan sa bar at humihingi ito ng $100,000 kapalit ng hindi pagkalat nito. Sinabi niyang makikipagkita daw siya kay Nicole mamaya upang makipagkasundo, at bagamat winika ni Lana na hayaan siyang ayusin ito na mag-isa, ay lihim pa rin siyang sinundan ni Holden. Hindi napigilan ni Holden ang sarili at agad tinungo si Nicole upang puwersahang kunin ang kopya ng video habang si Lana ay sinusubukan siyang pakalmahin, at sinabi sa binata na siya na raw ang baalang umayos ng lahat, bago sila sumakay sa kotse at umalis. Kalaunan ay kinausap ni Harry si Holden tungkol sa pagsisinungaling ng binata, dahil giit niya na ang pelikulang kanyang pinanood na binanggit niya sa mga pulis, ay hindi showing sa sinehan nung araw na yun. Dagdag pa dito ang videotape na plinay ni Harry na kasama ni Holden si Lana sa bar habang sila ay nagbabakbakan, kaya wala nang choice si Holden kundi aminin kay Harry ang lihim na relasyon niya sa kanyang stepmother, at sinabi niya pa ang tungkol sa pangbablackmail ni Nicole sa kanila. Subalit ang malaking tanong ni Harry, na kung bakit kailangan pang ipadala ni Nicole ang video sa kanya, iniisip niya tuloy na baka nais nilang idiin si Holden sa krimen upang mapunta ang lahat ng kayamanan ni Mason kay Lana. Nangako si Harry na tutulungan niya ang binata ngunit pinayuhan siya nitong manatili muna sa bahay para sa kanyang kaligtasan. Bumalik nga si Holden sa bahay ng kanyang ama nung araw na yon para kunin ang kanyang mga gamit, doon nakita niya ang maraming pera at isang baril. Sinabi ni Lana na ang pera ay para pambayad niya kay Nicole kapalit ng video, at ang baril daw ay para lang sa kanyang seguridad. Pag-alis ng stepmother ay nagtungo si Holden sa garahe upang mag-imbestiga, doon nakita niya ang isang liham na nakasaad ng kanyang pag-amin sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang makita niyang muling nagbalik si Lana ay pinatay niya ang ilaw sa garahe subalit nasagi niya naman ang isang lamesa na nagdulot ng ingay, dahilan upang sunod-sunod siyang paputukan nito. Kalaunan ay nagawang may pagtanggol ni Holden ang sarili at matagumpay na naagaw ang baril sa kanyang stepmother, ngunit paliwanag nito na dahil daw sa dilim ay inakala niyang si Holden ang taong pumatay kay Mason. Naguguluhan si Holden at di na alam ang kanyang paniniwalaan, kaya nagtungo siya sa bahay ni Harry at ipinakita dito ang sulat na kanyang nakuha sa garahe. Giit niyang ginawa ito ni Lana upang lumabas na siya ang salarin, sinabi niya kay Harry na nais siyang i-frame up ng kanyang stepmother. Agad silang nagtungo sa pulisya upang isumbong ang kanilang hinala, subalit imbes na paniwalaan, si Holden ang dinakip ng mga pulis nang dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Higit pa rito ay ang pagkawala ni Lana, kaya ngayon siya ay inakusahan sa pagpatay din sa kanyang stepmother upang pagtakpan daw ang krimen niyang ginawa. Sa kawalan ng pag-asa ay biglang dumating si Nicole sa presinto upang magbigay ng kanyang pahayag, tungstigo siya laban kay Lana at binulgar ang isang nakakagulat na revelasyon na silang dalawa daw ay may lihim na relasyon. Pinilit umano siya ni Lana na i-record ang bakbakan sa bar at ang planong kunwaring i-blackmail si Holden. Lahat ng iyon ay ilan lang sa parte ng mga plano ni Lana upang i-frame up si Holden sa pagpatay kay Mason. Giit ng dalaga na napilitan lang siyang sundin si Lana dahil sa takot at pagbabanta sa kanyang buhay. Bukod dito ay napag-alaman din ng mga pulisya na si Lana ay nagtungo sa Valenzuela, bagay na lalong nagdiin sa kanya sa ginagawang investigasyon ng mga awtoridad, kaya si Holden ay tuluyang pinalaya. Pag-uwi sa bahay ay ibinunyag ni Harry na si Mason ay pinatay gamit ang isang pesticides para sa mga bulaklak. Pagkatapos daw malason si Mason ay sinaksak daw ito ng ilang beses gamit ang kutsilyo upang magmukhang lalaki ang maging sospek. Nagpasalamat naman si Holden kay Harry sa pagtulong nito sa pagungkat ng buong katotohanan. Nang gabing yun ay pinagmamasdan ni Holden ang mga larawan ng kanyang ama at ng kanyang stepmother, sinunog niya ito sa apoy ngunit napansin niyang parang may mali sa kanilang chimney. Sa kanyang pag-uusisa ay bumagsak ang isang espadang nakabalot sa kumot, at bago niya maunawaan ang lahat, biglang sumulpot si Nicole sa kanyang likod at tinutukan siya ng baril. Lumalabas na Stacy pala ang tunay niyang pangalan, siya ang kasintahan ni Holden na mahusay umarte. Malamang ay naguluhan na kayo sa istorya mga Pete, pero bago ko ipagpatuloy ang kwento, ay baka naman maaari mong i-like itong video at mag-comment ka na rin at siguradong malaking tulong yan sa aking channel. Mabubunyag na minanipula lang pala ng dalawa ang buong pangyayari, upang tuluyang mapunta kay Holden ang lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Nilagyan ni Holden ng pesticide ang inuming fruit shake ni Mason at pagkatapos nitong malagutan ng hininga, ay ilang beses siyang sinaksak ni Stacy upang magmukhang brutal ang pagkamatay nito. Nung gabing muntik nang mabaril ni Holden si Lana ay pinalo niya pala ito sa ulo at nawalan agad ito ng malay. Inutusan niya si Stacy na tapusin ang buhay nito at pagkatapos ay tuluyang ilibing. Ngunit di ito sinunod ni Stacy, sa halip ang walang malay na katawan ni Lana ay hinulog niya sa isang malapit na bangin,
Pero upang makasigurado ay kinumpirma nila ito, subalit sa kanilang pagpunta ay wala silang nakitang bangkay ni Lana. Iginiit ni Stacy na masyadong malalim ang bangin kaya nasisigurado niyang hindi ito nakaligtas kaya tuluyan ang lumubog sa ilog ang patay na katawan nito, gayunpaman ay hindi kumbinsido dito si Holden. Pagbalik ay agad siyang tumawag sa mga pulis at sinabing natagpuan niya ang murder weapon, subalit pagkatapos niyang ibaba ang telepono ay biglang namatay ang mga ilaw. Lumitaw si Lana sa kanyang harapan na may hawak na baril at ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat na dulot ng pagkahulog. Binaril niya si Holden sa braso at nagtanong kung bakit niya ito nagawa. Paliwanag ng binata na ang lahat ay dahil sa pera sapagkat nais niyang yumaman na palaging sinasabi ng kanyang ama, nagawa niyang malinlang si Lana at tumakbo palabas ng bahay. Ang kanilang habulan ay umabot sa kakahuyan hanggang tuluyan ng ma-corner si Holden sa gilid ng bangin, babarilin na sana niya ito nang biglang umalingaw ang isang putok ng baril, at sa pangalawang pagkakataon ay muling nahulog si Lana sa bangin, dahil eksaktong dumating ang mga pulis upang iligtas si Holden. Ipinagpalagay ng hukuman na si Lana talaga ang salarin lalo't nalaman nilang pinagtangkaan nito ang buhay ni Holden. Sa huli ay napunta kay Holden ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama at nabuhay sila ni Stacy ng masaya sa pagtatapos ng God, kwento. government, people, anything.